Sa bagay ito, tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng malang Panginoon na dadali po sa atin natin beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother. BNG Dorian. Hallelujah. Itaas mga ating mga kamay may mahal, tapi magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa oras tumahal Pinoon sa Pangunat Dalangin, yung hinirang huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, mahal na Pinoon, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawang bawat isa na narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso at yung dakilang pangalan aking sinasaway. Anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and noble evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and noble assistant pastor, Linis Almeda. At ako din po ibabati sa lahat ng mga beloved children of our beloved parish in the Lord. At sa inyong lahat, minamahal, mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, our viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 and 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Pakinggan po natin ng mainam. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, Kabanata 2, ang talata po ay 22. Ang sabi rito, datapwat layuan mo ang masamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng magsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of your heart. Sabi naman ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, unang Korinto 10:13. Dito sa 10:13 ng unang Korinto, sabi po rito, hindi dumating sa iyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y iyong matiis. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Remember that the temptation that come into your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will keep the temptation from becoming so strong that you cannot stand up against it. When you are tempted, He will show you a way out so that you will not give in to it. Amen. So, hindi po tayo bibigyan ng malang Panginoon ng hindi natin makayanan. Amen. Kahit binibigyan po tayo ng mga tukso na yan na kaya natin, pero sabi nga, minamahal, sabi ng Biblia, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng daan. No? But will with the temptation also make a way to escape, that ye be able to bear it. So mahal na Pinoon pa rin ang magbibigay sa atin ng daan paano lusutan
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, minamahal, you may sometimes feel that a temptation is too overpowering for you to bear, but that's a lie from Satan. Yan po ay kasinungalingan. Siguro bubulong-bulong si Satanas, hindi mo na kaya yan. Wala ka na talagang magawa. Pero yan, minamahal, ay kasinungalingan. God has promised never to allow more on you than He puts within you to handle it. God will not permit any temptation that you could not overcome. However, you must do your part. You must do your part too by practicing 4 biblical keys to defeating temptation. So mayroon pong mga susi, no? 4 biblical keys to defeating temptation. 4 na mga susi para malampasan mo o makaya mong labanan ang tukso. Everybody say, praise the Lord. Una-una, minamahal, una-unang susi, refocus your attention on something else. Refocus your attention on something else. No? Halimbawa, marami kasing klaseng tukso eh. Tukso sa pagkain, di ba? Hindi naman yan tukso sa, halimbawa, may gagamiting manunukso sa'yo. Kaminsan yung tukso, yung gusto mong mag-fasting, matukso ka sa pagkain, di ba? Tukso din yon. Amen. Gusto mong mag-concentrate sa paglilingkod, matukso ka sa panunood ng telebisyon instead na magbasa ka ng Bible. Gusto mong magpatotoo, matukso ka na instead na magpatotoo ka, ikaw naman yung nakikinig ng kwento ng iba na hindi patungkol sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, natalo ka. No? So, sabi dito, minamahal, it may surprise you that nowhere in the Bible are we told to resist temptation. So we are told to resist the devil. No? So wala doon mababasa sa Biblia na sinasabing resist temptation. Kundi, ang masasabi mabasa natin sa Bible, yung resist the devil. Amen. Labanan mo si Satanas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mabasa po natin yan sa James chapter 4 verse 7. Ating pong basahin. Dito sa Santiago, kabanatay 4, ang talata po ay 7, ganito po nasusulat. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansa kayo sa dyablo, at atakas siya sa inyo. Amen. Anong sinabi doon? Pasakop sa Diyos. Submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Yan po ang dahilan kung bakit minmal kahit sinisigaw ng tao, I am anti-corruption, lahat-lahat na yan, anti-rape, lahat na. Anti-drugs. Hindi naman sila nagpapasakop sa Diyos. So pagdating ng tukso, nahuhulog pa rin sila. Kasi wala silang kapangyarihan labanan si Satanas. Amen. Si Satanas, makapangyarihan yan eh. Hindi naman siya tinanggalan ng kapangyarihan nung siya ay hinulog dito sa lupa. Nung siya ay pinalaya sa langit. Dala-dala pa rin niya yung kapangyarihan niya. At imagine, Lucifer was an archangel before, second power to God.
ang kanyang kapangyarihan ay pangalawa sa Diyos. Yan nga ang dahilan kung bakit siya ay nagrebelde. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay second to God. Siya yung makapangyarihan sa lahat ng mga anghel. Oh. So nung hinulog siya, dala-dala niya yung kapangyarihan niya. So hindi siya kayang labanan ng tao. Everybody say, praise the Lord. At hindi naman siya nagpapakita sa mga tao minamahal na may sungay at buntot. Kasi yan po yung ating nalalaman. Na si Satanas ay may sungay, si Satanas ay may buntot. So, pag makita tayo ng may sungay at may buntot, siguro ganyan si Satanas. So, ang nakita mo, gwapo, gwapa, ay hindi si Satanas yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ayun pala, si Satanas ay nag-anyong gwapo at gwapa. Di natukso na ang tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Matukso ka ba kung mayroong magpakita sa iyo may sungay at buntot? Siyempre, matakot ka. Tatakot ka. Pero kung magpakita sa iyo talagang gwapong-gwapo o gwapang-gwapa, mahulog yung puso mo. Amen. So, hindi mo namamalayan, nakapasok ka na sa bitag ng kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, salamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Nandito tayo sa gawain ito. 47 years na po, minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. 47 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness. Tayo po, nung nandito sa Jesus Miracle Crusade, hindi man natin masasabing walang mga tukso, pero kaya nating nilabanan ng tukso dahil kasama natin ang Diyos. Hindi katulad dati, sunod-sunuran tayo sa gusto ng demonyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon minamahal. So ang pagbabago ng tao, kasi hindi mo kayang baguhin ng lipunan kung hindi mo na magbago ang tao. Ano naman ang magagawa ng lipunan, ang environment o ang komunidad kung baguhin mo ang komunidad, ang lipunan. Tapos ang mga tao, hindi naman nagbabago. Hindi rin magbabago yan, minamahal. Gusto mong baguhin ng buong bansa. Hirap nun. Mag-umpisa yan sa isang tao muna. Amen. Pag magbago yung isang tao, and then, ma-influensyahan yung kanyang pamilya, magbago ang pamilya, ang kanyang pamilya, ma-influensyahan ang kanyang kapitbahay, magbago ang kanyang mga kapitbahay, so magbago yung buong komunidad, yung buong barangay, maka-influensya sa ibang barangay, o so buong munisipalidad na yan. O maka-influensya sa ibang munisipalidad, so buong probinsya na. Then kaya mo pang makapa-influensya sa iba pang probinsya, di buong bansa na. Amen. So doon mag-umpisa sa isa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, paano magawa yon? Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. So magkaroon ka ng relasyon sa mahal na Panginoon. Maraming mga tao ngayon may relihiyon, pero never po silang nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi po yan automatic na ikaw ay nandyan, ipinanganak ka na ang iyong mga magulang ay mga mananampalataya at automatic na ikaw ay may relasyon na sa Diyos. No. Personal na desisyon yan. Amen. Pwede kang, ang mga magulang mo ay mga Christian, mainit na naglilingkod, ikaw na anak, hindi ka Christian. Hindi bautismohan ako eh.
O siguro nabautismuhan ka, hindi mo, napilitan ka lang. Wala ka talagang relasyon sa Malapinoon. Iba po yung magkaroon ka ng relasyon sa Malapinoon dahil hindi na ikaw ang nasusunod, kundi ang Diyos na ang nasusunod sa buhay mo. Di ba? Amen? Oh. Di ba pag magkaroon ka ng relasyon, halimbawa sabihin natin, magkaroon ka ng relasyon. So yung mga decision mo, sinasangguni mo na doon sa sweetheart mo. Kasi may relasyon ka sa kanya. Pag sinabi niyang, ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganitong gawin mo, masama yan, ayaw ko, gusto ko magbago na. Susunod ka talaga dahil masira yung relasyon nyo. Ganon din sa mahal na Panginoon. Pag sa Diyos may namahal, magkaroon tayo ng relasyon, lahat na bagay na ayaw na malapinoon, talagang tatanggalin yan. Para ang relasyon mo sa Diyos ay mananatili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Everybody say, praise the Lord. So, resist the devil. At sa Job 31:1, ito po ang ating mabasa. 31:1 ang Job. Dito sa aklat ni Job, ang kabanatay 31:1, ang sabi po rito, mga minamahal, ganito po nakasulat. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga ako titingin sa isang dalaga? Amen. Ano yun? Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang dalaga? Amen. Nakipagtipan sa aking mata. Paano nga ako titingin sa isang dalaga? No? So, sinabi dito, minamahal, I made a covenant with my eyes not to look with lust upon a young woman. So, kailangan magkaroon ka ng covenant sa mata mo. Yung mata, ingat ka mata. Tingin-tingin ka, maya-maya kukuha ng kutsilyo, lulugitin talaga kita. So, gano'n. Kumbaga, seryoso ka. Amen. At sinabi pa dito, minamahal sa Psalms 119 verse 37. Dito sa Maawit 119, ang talatay 37, sabi po rito, mga minamahal, ganito masusulat. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Amen. Keep me from paying attention to what is worthless. Everybody say, praise the Lord. Oh, ipipray mo yon. Alisin mo sa akin sa pagtingin ng mga bagay na walang kabuluhan. O, di ba? Ano mo makuha mo doon? Worthless. Maya-maya, papasukan ka pa ng masamang espiritu dyan. Di ba? Oh. Karamihan sa mga kabataan na guyo na doon sa yung mga uso-uso ngayon, mga games na yan, doon nakatutok yung mata nila hanggang parang na-hypnotize na sila doon. Hindi mo na sila mautusan, mumurahin pa yung mga magulang nila. Or yung mga magulang ang hindi makapigil kahit Krisyano, makapagmura dahil hindi mo na mautusan. Pero pag kain, malakas naman kumain. Anong sabi mo? Mabilis kumain? Akala ko mabilis kumain. Hindi tutulong, pero pag tatawag, kain na tayo, yun ang uunang uupo sa lamesa. Everybody say, praise the Lord. Yung ibang mga kapatid niya, hindi pa makapunta sa lamesa, maghugas pa ng kamay, kasi nadumihan, kasi nagbungkal sa lupa, di ba? O mayroong ginagawa, siyempre yung cellphone lang hawak, malinis ang kamay. Naalala ko tuloy nung elementary, minamahal. Sabi nung teacher namin, ihanda niyo yung mga kamay niyo dahil titingnan ko kung sino yung pinakamagandang kamay. Uy, talaga naman, yung iba, may dalang alkohol, inaalkoholan yung kamay. Titingnan ng teacher
Kasi ilapak yung kamay namin. Iisa-isahin. Tapos mag-judge siya kung sinong pinakamagandang kamay. Eh, sabi ko, swerte naman yung mga mayayaman. May dalang alcohol, may perfume pa. No? Talagang ina-alcoholan yung kamay, tapos piniperfuman. Bango talaga. No? Pag tingin ng teacher, iniisa-isa kami. Eh, yung ibang yung iba, di ba, yung magkuko, mahaba, may mga putik pa nun nakasiksik sa kuko. So, kinakagat yun sa ngipin. Bata pa, elementary pa eh. Walang nail cutter, talagang namang ngipin yung nail cutter. Para mapudpud yung mahabang mga kuko. Tapos, nilapag na. Tapos, sabi ng teacher namin, nakapili na ako ng pinakamagandang kamay. Sabi ko, sino kaya yun? Yung kamay siguro ng mga classmate ko. Kasi karamihan sa mga classmate ko, mga anak mayaman. Kasi section A ako noon sa Central School. Parang mga kandila yung mga daliri nila. Diba? Anak mayaman, diba? Parang mga kandila yung mga daliri. Wala talagang kulubot-kulubot. No? Talagang ganda. Nung in-announce niya, nung tiningnan namin yung nanalo, daming mga kalyo. Talagang may mga balat-balat, parang may sugat-sugat pa. Yun daw ang pinakamagandang kamay. So, pagtingin, talagang daming mga kalyo. May mga sugat-sugat pa. Labandera pala siya. Naglalaba. Kakalyo ka talaga. Siya yung napili. Sabi ng teacher namin, ibig sabihin, magandang kamay yan kasi masipag na bata yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oo, yun. Talagang pag masipag ka, hindi mo talaga ma-maintain yung beauty, di ba? Hindi mo ma-maintain yung beauty ng kamay mo. So, yung pala yung magandang kamay. Na isang kamay ng isang tao na nagkakalyo-kalyo dahil siya ay masipag sa trabaho. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Ha? Kasi anuhin mo naman yung pag-maintain mo ng kamay. Paglaki mo, mag-asawa ka, hindi ka marunong magsaing, hindi ka marunong maghugas sa plato, mag-hire ka ngayon ng maid. Sasahuran mo yon. Amen. Kung paano kung walang pangsahod yung husband mo, di masuntok ka. Masampal ka ngayon. Dahil wala kang alam. Magluto ka lang ng itlog. Yung ano ba yung sunny side up ba yan? Tapos paglagay mo sa plato, uling na. Uling side up. Hindi mo na malaman kung itlog ba o ano. Basta kulay itim na. So, mga ganyan, minamahal. So, sa Kristiyano, kailangan talaga sa Kristiyano minamahal. Sabi nga, work out your own salvation. May work. Ikaw ay gagawa talaga. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa Hebrews 3:1, ating pong basahin. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang Kabanata 3, ang talata po ay 1. Ganito pong nakasulat. Ang sabi po rito, kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi ng pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Amen. Fix your thoughts on Jesus. Sa 2 Timothy 2:8, Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, ang talata po ay 8, sabi rito, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi David, ayon sa aking ebanghelyo. always think about Jesus Christ. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So, spiritually, your mind is your most vulnerable organ. To reduce temptation, keep your mind occupied with God's Word and other good thoughts. Amen. So, paano ma-avoid ang temptation?
Hindi ka makakapaggawa ng kasalanan. Sabi dito, minamahal, keep your mind occupied with God's Word. Yung isip mo, kung maaari, puno ng salita ng Diyos. Amen. Kasi pag once nabubulong na si Satanas, sasagutin mo naman si Satanas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Nung sinabi ni Satanas kay nasa mahal na Panginoon, sabi niya, kung totoong anak ka ng Diyos, yung bato na yan, gawin mong tinapay. No? Kasi alam ni Satanas na ang malapit noon sa fasting, so ano yung kanyang pangangailangan? Pagkain, amen. So, alam niya na gutom. So, alam ni Satanas kung anong desire mo. Ano yung kahinaan mo, yung desire mo. So, doon siya papasok sa desire mo. Everybody say, praise the Lord. Oh. Sasakyan niya yun. Para bang in PA, kung ano yung problema ng mga tao, sinasakyan. Sinasakyan yung problema. So, mapaniwala ka talaga dahil totoo naman yung kanilang sinasabi. Dahil sumakay nga sila sa problema. Ganun si Satanas. Kung ano yung problema mo, sinasakyan niya yon. Kung ano yung pangangailangan mo, sinasakyan niya yon. So, hindi mo mahalata kasi ikaw naman ang nangailangan nun. Amen. Sumasakay lang siya. Ganun din ng mga rebelde. Sumasakay sa isyo. Tapos, kung makumbinse ka, daling ka sa bundok, ayun, gira-gira ka na doon. Oh. Tapos doon mo realize, ba't ako napunta dito? Hindi pala ito solusyon ng problema ko. Ang problema ko, yung kahirapan ng problema ko, kung paano mabuhay, bakit ako? Mamatay na tuloy ako dito sa gera. Akala ko ba solusyon to? Di ba? So, ganoon, si Satanas, tumitera siya, sumasakay sa desire mo. Tapos, pag ikaw naman ay makumbinsin niya, ipapahamak niya ang buhay mo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, your mind is your vulnerable organ. To reduce temptation, keep your mind occupied with God's Word and other good thoughts. So, you defeat bad thoughts by thinking of something better. Something better. So, kung mayroon kang mga iniisip na hindi magaganda, baguhin mo yon at mag-isip ka ng maganda. Huwag kang maging negative thinker. Karamihan sa mga negative thinker, yun ang pinapasukan ng kaaway, hindi sila nagtatagumpay. Pumapasok talaga yun, minimal, kung minsan nagko-question ka, pero kailangan mong baguhin yung pananaw mo. Katulad ngayon, pandemic. Pwede kang mag-isip na wala ka ng pag-asa, wala na talaga. Hindi ka na makalabas ng bahay, wala na, hindi ka na makadalo. Wala na. Bakit ganito, Lord? Bakit? Pag hinahintulutan mo. Baguhin mo yon. Ang isipin mo yung mabuti. Wala yan. Kayang-kaya ko to. Kasama ko, mahal na Panginoon. Amen? At magulat ka. Smooth ang buhay mo. Parang walang pandemic. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, nagkaroon ng depression. Ito lang, humina yung kanilang immune system. Ayun, natatamaan ng lagnat, sipon, bumigay ang katawan. Sabi, COVID na. Diba? So, yan po yung mga paraan ng kaaway para ikaw ay talagang matatalo niya, minamahal. No? So, you overcome evil with good. Satan cannot get your attention when your mind is preoccupied with something else. That's why the Bible repeatedly tells us to keep our minds focused. So, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Ating pong mabasa yan sa Philippians chapter 4 verse 8. Ating pong pakinggan ng mainam, minamahal.
Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Kabanatay 4, ang talata po ay 8. Ganito po nasusulat. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, nasa iyo pala yung choice. Nasa iyo pala. Oh? You are what you think. May kasabihan na gano'n, you are what you think. Kung ano yung iniisip mo patungkol sa iyo, yun yung kalagayan mo. Ah? Kung inisip mong talunan ka talaga. Amen. Kung sa pag-aaral pa, pag inisip mong bubo ka, bubo ka talaga. Pero kung inisip mong ikaw ang pinakamatalino, magugulat ka, mag-i-improve yung grades mo. At magulat ka, mayroon ka palang talent. Pag iniisip mo palagi, walang imposible sa Diyos, mayroon din gumagamit ng salitang, walang imposible sa Diyos, wala namang ginagawa. Ba't hindi ka nagbasa ng libro? Ba't hindi ka nagbasa ng modules? Ba't hindi ka nag-review? Walang imposible sa Diyos. Paano yun? Ba't hindi ka nagsaing? Anong kakainin mo? Walang imposible sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Talaga naman, kung busy ka siguro sa gawain naman, pwede yun. Ha? Oh, pagdating doon sa classroom, pag-exam, parang may Diyos na nagdidictate sa'yo. Yan ang answer. Pastor, ikaw ang highest. Kung walang imposible, wala ka namang ginagawa. Nagsiselfone ka lang. Naglalaro ka lang sa gadget mo. Zero ka talaga. Amen. Maliban lang kung busy ka. Kung busy ka sa trabaho, busy ka sa gawain ng Panginoon. O hindi ka nagsasaing, wala imposible sa Diyos. Maya-maya, may nahipo, hinatiran ka ng pagkain, masasarap na ulam. Dahil hindi mo na maasikaso yung pagsaing, dahil ikaw ay may ginagawa. Amen. Kung wala ka namang ginagawa, at natulog ka lang doon, nandyan naman yung pagkain, nandyan yung bigas, nandyan yung ulam, hindi ka nagluto, tapos sabihin mo, kakain ka dahil walang imposible sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Imposible yata. Amen. So, kuminsan, yung katamaran, hindi kasi natin iniisip ng katamaran ay kasalanan. Ang katamaran ay kasalanan. Isipin mo yan, ang pagiging tamad ay kasalanan para hindi ka manatiling tamad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi po dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, chapter 4 verse 23 ng Proverbs. Dito sa mga kawikaan ng Kabanatay 4, ang talata po ay 23. Ganito po nakasulat. Ang sabi po rito, mga minamahal, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ayun. Ingatan mo yung puso mo sa buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Kung iba na yung ating puso, pwede kang ma-short, maiksi yung buhay mo. Diba? Ingatan mo yan. Literally and spiritually. Pag literally, di mag-ingat ka sa pagkain para hindi maapektuhan yan. Hindi ka ma-heart attack, hindi ka magkaroon ng heart enlargement, hindi ka magkaroon ng sakit sa puso. Spiritually, baka naman mamatay ka sa spiritual, babackslide ka. Dahil hindi mo makayanan ng problema. Instead na maghari si Kristo sa puso mo, iba yung pinasok mo dyan. Everybody say, praise the Lord. So pag may problema ka, reveal your struggle to a godly friend. A godly friend o a godly brethren. No? Reveal your struggle to a godly friend. So, ikwento mo sa isang
kaibigan mong, anong ibig sabihin ng godly? Sa Tagalog, makadiyos. No? Kasi pag hindi makadiyos yung kinintuhan mo, baka i-chismis yan. Yung problema mo. Hindi yung problema mo, nagiging problema patuloy. Lumaki patuloy yung problema mo. Kasi kininto mo doon sa hindi godly, hindi makadiyos. Kalat niya yung problema mo. Pag makadiyos siya, at ikininto mo, ikaw ay makakatanggap ng advice sa kanya at marirevive ka. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. At siya lang makakaalam noon. Na hindi niya pwedeng sabihin, alam mo, may problema yan. Ganito ang problema niya. Kininto niya doon sa friend niya. Tapos ang friend naman niya, ganito ang problema niya. Kumalat na. No? So, ingat. Huwag mong ikwento-kwento kahit sino ang problema mo. Piliin mo yung makadiyos talaga na kaibigan mo. Huwag mong ikwento sa mga sanlibutan. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. So, reveal your struggle to a godly friend. Ecclesiastes 4:9. Ating pong basahin. 4:9 ng Ecclesiastes. Dito sa Ecclesiastes, ang kabanatay 4, ang talata po ay 9. Ganito po nasusulat. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Amen. Dalawa ay may maigi sa isa. So pag may problema ka, huwag mong suluhin. Mas magandang mayroon kang masabihan para naman maibsan yung bigat ng problema mo. Amen. So, mas maganda yung dalawa. Kaya nag-iisa ka. Sabi nga, no man is an island. So, hindi ka pwedeng mag-isa. Kailangan, pag maglakad ka nga kung pwede, huwag kang mag-isa. Mayroon kang kasama. At least dalawa kayo. Kasi pag mayroong mga tukso, mayroong mag-remind sa'yo, masama yan. Amen? Hindi na maganda yan. Pero kung nag-isa ka, walang magre-remind sa'yo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. James 5:16, kung ang problema mo naman ay karamdaman o karamdaman sa espiritual, mayroong sinasabi ng Bible sa 5:16 ng Santiago. Dito sa sulat ni Santiago, ang kabanatay 5, ang talata po ay 16, sabi dito, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, bago ka ipanalangin doon sa taong spiritual, confess your faults. Amen. Una-una, siyempre, sa malapinong ka mag-confess. Pero mas maganda yung ikwento mo doon sa isang spiritual na tao bago ka niya i-over. Kasi mayroong mga iba, anong kasalanan mo, Brad o sis? Wala akong kasalanan. Wala akong malaala. Pride po yan, minamahal. For all have sinned and come short of the glory of God. Mayroon pong mga panahon na tayo po nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, o sa ating mga nakikita. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan, open tayo. Confess natin yon. Tapat ba tayo sa pagbibigay? Namumuhay ba tayo may kabanalan? Palagi ba tayong dumadalo sa gawain? Nagpupuri ba tayo sa bahay? Pag itanong na po yan sa mga taong inatasan ng malapinon sa'yo, kailangan ikaw ay maluwag na mag-confess. Everybody say, praise the Lord. Parang katulad lang din yan sa bakuna. Sabi nung nakausap ko, baka nagsinungaling. Dahil gusto lang niyang maturukan ng bakuna, dahil gusto niyang magkaroon ng vaccine card, dahil hindi siya makaka-travel. So kahit may sakit siya sa puso, sabihin ng doktor, anong sakit mo, Brad o sis? Wala po, Dok. Wala kang sakit sa puso? Wala po, Dok. Hindi ka high blood? Hindi. Wala kang diabetes? Wala, Dok. Wala akong naramdaman. O di, turok. Kinabukasan, patay. Findings ng doktor,
may sakit sa puso, nagpabakuna. Hindi kasi nagsabi ng totoo, nagsinungaling. Ganon din yan sa spiritual. Hindi ka gagaling pag hindi ka magsasabi ng totoo. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, minamahal. Sa Ephesians 6:17, 6:17 ng Ephesians. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, ang talata po ay 17. Ganito po nakasulat. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. So paano mo labanan si Satanas? Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Everybody say, praise the Lord. So sa panahon po ng pananambahan natin, minamahal, huwag po natin kalimutang magdala ng Bible. Pero baliktad na kasi ngayon eh. Bahala nang maiwanan ng Bible, huwag lang maiwanan ng cellphone. Mas importante ang cellphone kaysa Bible. So pagdating sa gawain, pag upo dyan, ang hawak, cellphone, hindi Bible. Amen. So walang problema yan. Walang problema sa katabi mo. Walang problema yan kung sino-sino. Ang problema mo, nakita ka ng mahal ng Panginoon. Ang tanong, nalugod kaya ang Diyos sa'yo? Ipumunta ka dito. Hindi mo naman dinala yung Biblia. Paano mo malabanan si Satanas? Ang Biblia pala ay sword. Sword. Yun ang armas para labanan ang kaaway. Everybody say, praise the Lord. No? Kung minsan, ang Kristyano, pag bata pa, children's choir, nakaka-bless. Mayroon silang mga memory verse. Pag maging binata at dalaga na yan, wala na. Dami nang pumasok eh. Marami ng mga influence. So, last, realize your invulnerability. So, realize your vulnerability. So God warns us never to get cocky and overconfident. Huwag tayong maging overconfident. Pabiro-biro lang yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala yan. Wala yan. Sa taras, in Jesus' name, wala yan. Yung in Jesus' name, walang power eh. Amen. Kasi pabanjing-banjing ka lang. Ginawa mo lang biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. So, walang power. So, God wants us never to get cocky and overconfident. That is the recipe for disaster. So, ang kasunod niyan, disaster. Pag overconfident ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, ang kasunod niyan, magulat ka na lang, mawasak yung paglilingkod mo. Hindi ka na patuloy na dumadalo, magtataka ka. Bakit kaya? Bakit kaya? Ba't kaya ganito ang buhay ko? Bakit kaya? Jeremiah 17:9 natin pumasahin. 3 last verses. Maghanda na po yung ating mga singers and instrumentalists. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, ang kabanata 17, ang talata po ay 9. Ang sabi po rito, mga minamahal, ganito po nasusulat. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Everybody say, praise the Lord. Mayroon pa namang mga Kristyano, minamahal na sinasabi, don't judge. Huwag kayong maghusga. Judgmental ka. Hindi mo alam ang puso ko. Di ba? Yun yung karamihan. Huwag kang maghusga. Hindi mo alam ang puso ko. Bakit alam mo ba yan? Sabi ng Biblia, wala nakakaalam sa kondisyon ng puso mo, kundi ang Diyos lang. Tapos sabihin mo, hindi mo alam ang puso ko.
Huwag kang maghusga. Kung hindi mo nakita sa akin ng kabanalan, pero ang puso ko, banal sa Diyos. Paano mo nalaman yun? Sabi dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Deceitful. Ano bang deceitful? Mapaglinlang. Niluloko ka lang sa puso mo. Masakit na katotohanan, pero totoo yan. Mayroong mga nagpabigti dahil niluloko siya ng puso niya. Nalinlang siya. Bigti, hindi niya kaya problema. Iniwanan ng crush. Naggumasto na siya. Talagang nakafocus na siya doon. Marami na siyang plano. Siya na talaga. Tapos siya pala, dinaya lang siya ng puso niya. Ayun, nagbigti. It is pagbibigti na physical or pagbibigti na spiritual. Hindi na dumadalo. Patay na sa spiritual. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Proverbs 14:16. So, sabi po dito, minamahal, sabi dito, God warns us never to get cocky and confident that is the recipe for disaster. The heart is deceitful above all things and beyond cure, according to Jeremiah 17:9. That means we are good at fooling ourselves. We are good at fooling ourselves. Tayo lang din ang nanluloko sa sarili natin. Kasi naniniwala tayo sa ating puso. Niluloko natin ang ating sarili. So magaling tayo doon. Given the right circumstances, any of us are capable of any sin. So we must never let down our guard and think we are beyond temptation. So sabi ng Proverbs 14:16 at 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Dito sa mga Kawikaan 14:16, ang sabi po rito, ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Amen. Everybody say praise the Lord. Yung pantas, yung wise, ano yung wise? Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Yun yung wise, matalino. Ano naman yung hindi matalino? Yung mangmang. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Amen. Ang mangmang, siya parang akala mo may alam, pero wala palang alam. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang wise, pag makarinig siya na mali siya, accept niya yun. Di ba yung mga matatalino ganon? Yung matatalino, pag sinabing wrong, talagang sa sunod, accept niya yun. Accept niya yung wrong niya. Sa sunod, talagang magsumikap ako na, ay ito, mali ako dito. Mali ako. Sa sunod, mag-study pa ako para wala akong wrong. Pero yung mangmang, bakit ni wrong yan? Tama yan ah. Talagang makipagdebate pa yan eh. Tama naman yung answer ko. Bakit wrong yan? Kasi hindi nga niya alam kung anong tama. Amen. Ang nasa isip niya, tama siya. So, nung nirongan ng teacher, hindi niya matanggap dahil hindi nga niya alam kung ano ang tama. Pero kung ang mga matatalino, pag nirongan ng teacher, hindi siya nagre-reklamo dahil alam niya, mali siya. Amen. Ganon din sa paglilingkod sa Malapinon. Pag ikaw ay na-rebuke, pag ikaw ay matalinong Krisyano, tinatanggap mo yung rebuke. Pag ikaw ay mangmang, ay lalabanan mo yung nag-rebuke. Amen. Hanapan mo ng lusot. Hanapan mo siya ng puwing. Rebuke, ganito. Ngayon ang mangmang. Pero kung ang matalino ay nakarinig ng pangangaral, lalo siyang susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Huling talata, 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanatay 10, at talatay 12, sabi rito, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo,
mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Pakiulit. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Ayan. Mag-ingat na baka mabuwal. No? Mag-ingat na baka mabuwal. So, don't carelessly place yourself in tempting situations. Avoid yung mga naghahatak sa'yo ng kapahamakan. Remember that it is easier to stay out of temptation than to get out of it. No? Mas maganda yung hindi ka papasok sa tukso kaysa nakapasok ka na at paano ka makalabas sa tukso. Amen. Everybody say praise the Lord. No? Remember that it is easier to stay out of temptation than to get out of it. Pag sinabing to get out of it, nakapasok ka na. Paano ka makalabas? Di ba? O, halimbawa lang po to. Inatukso ka. Lahat na nakagusto sa'yo, pinagbigyan mo ngayon. Kahit magkapatid na dalawang sister, naging kasintahan mo yung dalawa, hindi nagkakaalaman yun. Pasok ka doon. Ang problema, paano ka makalabas? Paano ka makalabas? Nakapasok ka na. No? Paano ka makalabas? Mas maganda yung bago ka pumasok, dumistansya ka na, hindi mo ginawa. Na-resist mo yon. Amen. Kaysa pinasukan mo at ang problema, paano ka makalabas doon sa pinasukan mong sitwasyon? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay, minamahal. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So don't be so naive and self-confident. You are not exempt. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. It is useless. Cultivate God confidence. Hindi self-confidence. God confidence. Amen. Para din yan sa pag-aaral, di ba? Self-confidence. Bumagsak. Paano yun? Ako pinakamatalino ah. Siyempre self-confidence. Mas maganda yung God confidence. Ang mahal na Pinoon ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan. Amen? No? Ikaw na bahala, mahal na Pinoon. Kahit matalino ka, be prayerful. Hindi self-confidence, God confidence. Kasi lahat ng mga Kristyano matalino eh. Wala namang bubo, walang mangmang. Ang mangmang lang yung hindi naniniwala sa Diyos. Ang lahat naniniwala sa Diyos ay tinatawag na matatalino. Amen. Di ba? Daglagan na lang natin. Ho, 28. Ating po mga instrumentalists and singers, lumapit na po kayo sa ating Dito po sa aklat ni Job. mga instrumentalists, mga singers. Kabanata 28, ang talata ay 28. Sabi po rito. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ang siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ayun. Ang isang marunong at isang nakakaunawa, dalawa lang po ang gagawin. Una, pagkatakot sa Diyos, karunungan. Pangalawa, paghiwalay sa masama. Yan ang pagkaunawa. So, wisdom, pagkatakot sa Diyos. Knowledge, paghiwalay sa kasamaan. O ano sabi ng malapoy noon? I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, nung tayo ay nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, anong itinuro ng ating mahal na pastor sa atin? Pagkatakot sa Diyos at paghiwalay sa masamang gawa. Yan po yung wisdom and knowledge. So matalino ka dahil may takot ka sa Diyos. Ikaw ay nakaunawa dahil humiwalay ka sa masamang gawa. Pero kung wala kang takot sa Diyos at hindi ka humiwalay sa masamang gawa, ikaw ay mangmang at ikaw ay walang alam. Hindi mo nauunawaan. Kristyano ka nga by titles. Title lang. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. A Christian nation, pero nandyan yung corruption. Nandyan yung drug addiction. Nandyan yung rebellion.
Bakit? Wala po silang totoong pastor na nagtuturo sa kanila ng tamang pagkatakot sa Diyos at paghiwalay sa masama. Dahil hindi po ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pastor. Ang mga pastor nila galing sa mga Bible schools. Powerless. Masakit man yan sa mga pastor na graduate sa Bible school. Totoo po yun. They are powerless. Kasi hindi naman ang Diyos ang nag-appoint sa kanila. Sila ang nag-appoint sa sarili nila. Nag-aral sila pagkapastor dahil sa katinuhan na sa utak nila. Karamihan, mga abogado o nagpastor. Ang galing, masalita. Pero ang mga tao, walang pagbabago. Labas, pasok sa kulungan. Labas, pasok sa ospital. Wala talaga. Puro salita, walang kapangyarihan. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay minamahal. Binigyan po tayo ng mahal na Panginoon ng tunay na pastor. Tunay na propeta ng Diyos. Na kanyang buhay ay nasa pag-ayuno at panalangin. Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Mayroon bang gumawa ng ganyan na ibang pastor? Wala. Dahil sila ay nagtitiwala sa kanilang sarili. Self-confidence sila. Mayroon silang mga diploma. Mayroon silang mga awards. Mayroon silang ipapakita sa membro na ako ay graduate ng ganitong seminary o theological or Bible schools. Theological seminary. At ganito yung aking nakamtan. Hindi po yun. Ang ating pinaka-professor, pinaka-guru, na doon tayo magpapaturo ang Diyos na buhay. Amen. Pag makapasa tayo sa Kanya, gagamitin Kanya. Itaas po ang ating makamay, minamahal. Hallelujah. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling, ngunit di ko magawa na ikaw ay limutin. Hallelujah! Dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin. Oh, bakit ako'y mangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan ba ang pag-ibig mo'y laging nadarama? Glory to Jesus. Nasa ating kalagitnaan na appreciation natin mahal na Panginoon. Jesus, tulungan mo Hallelujah! ang puso kong ito. Jesus, turuan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Oh, bakit ba Yes, Jesus, how great the Lord God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. piling mo Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, minamahal, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unang panampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawang pagsisisi. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na po ang gagawa. Ang ating pong gagawin ay 3 po, minamahal. Magkaroon tayo ng panampalataya sa pakinig sa salita ng Diyos. At tayo po ay magsisi, tanggapin ang malapinoon bilang Panginoon tagapagligtas ang buhay natin. At pangatlo, huwag pong kalimutan, tanggapin ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mahugasan at mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa lahat ng mabaguhan, sa ating mga viewers, sumunod po kayo sa panalangin ito, minamahal. Taos puso, banggitin po itong panalangin. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Iligtas mo kung malapinoon. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahalapin sa lahat at tumanggap sa iyo. Bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sila, mahalapin sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan, iligtas mo sila, mahalapin noon, 10 mamahal sa buhay. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo po yung manalangin sa ating mga pangailangan. Ilagay po yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, minamahal. Tayo po yung magkasama manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pa malapinoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mami naisip na gawa na banggit imi mga labi na hindi kaya-aya sa walapan, patawarin mo yung mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Sa pagdadalangin yung huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldis Almeida, 10 panalangin na kanyang minamahal manak malapinoon. Abutin mong pangailangan mo na ko, Diyos. Hallelujah. Sa oras na aking sinasaway sa dakilang pangalan in the mighty name of Jesus, cast out demon yung karamdaman, demons of incurable sickness and disease, cancer, leukemia, TB, diabetes, vice problems and different doubts, demons of COVID-19. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal. At itaas po ang ating dalawang kamay. Sabay-sabay po tayong tumalo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. So, bago pa minamahal para sa ating announcement,